Si Qing Qiong ang elder ng Xingyu Pavilion na sabi na lang niya na ang mga disipolo ng Xiaoyao sect ay mga bastos at walang mga modo. At biglang dumating si Mo Kuan-Yan at sinabi niya na bago sila maging magalang sa mga elder umalis muna dito ang mga elder at mumalik na lang pagkalipas ng 10 araw at maghanda para batiin sila Kuan-Yan. Nabastusan naman dito ang elder ng Wuji Palace na si Elder Kuhai at sinabi niya na ngayon na at hayaan nila siyang batiin sila Mo Kuan-Yan at sabay sa pag-atake. Sinalag naman ito ni Hanggang at sinabihan niya si Mo Kuan-Yan na mag-ingat. At sinabihan ni Elder Kuhai si Hanggang na saan siya kumukuha ng lakas ng loob para harapin siya at sabay atake. Sinasabayan naman ito ni Hanggang. At nagsalpukan naman ang mga atake nila, habang umaatake si Elder Kuhai. Seryoso naman itong hinaharap ni Hanggang. At sinabihan ni Elder Kuhai si Hanggang na isang bastard. At hindi pa nakontento si Elder Kuhai at sinabihan pa niya si Hanggang na seno ang idiot na master ni Hanggang dahil papatayin na din ito. Dahil sa narinig ni Hanggang mula kay Elder Kuhai nalabas niya ang kanyang nag-umapaw na lakas. Napansin naman ito ni Elder Kuhai. At tinudo na ni Hanggang ang kanyang atake kay Elder Kuhai. Habang si Elder Kuhai ay nahihirapan na sabayan si Hanggang. At tumalsik si Elder Kuhai sa atake ni Hanggang. Nasabi na lang niya na dapat ang bibig ni Elder Kuhai ay dapat ng itikom. At wag na matawag-tawag ang kanyang master na si Gu Xuanchen na ating bida. Nabigla ang dalawang elder sa mga nasaksihan nila dahil nakikilala nila ang ginamit na lakas ni Hanggang na isang Heavenly Daosan Street na ang makatataglay nito ay isang mga hinyo sa martial art. Habang nagdoryugo ang ilong ni Elder Kuhai nasabi na lang niya na may lakas ng isang human emperor si Hanggang. At nagsalita ang isang disipolo kung okay lang si Hanggang. Namangha si Hanggang sa kanyang lakas at nasibi niya na lang na sinusunod niya lang ang turo sa kanya ng master niyang si Gu Xuanchen at ganito na siya kalakas ngayon. At biglang tumakas ang mga kasamahan ni Elder Kuhai na isang ding mga elder ng kanilang mga sekta. Ngunit naabutan pa din ito ni Mo Kuan-Yan at sinabihan niya ang dalawa kung saan sila pupunta. At biglang nilabas nila Mo Kuan-Yan ang kanilang mga aura at nasabi na lang ni Elder Qing Qiong na lahat sila ay may Heavenly Daosan Street at nasabi pa niya na ang nagtataglay nito ay may kakayahan na maabot ang pinakamataas na realm ang Emperor Realm at nasabi pa ni Second Gyan na bago lang nagpahiwatig ang Spirit Ancestor na statue na may isang hinyo ang lamita at nagtataglay ng Heavenly Daosan Secret ngunit sa nasasaksihan niya ngayon ay marami sila na nagtaglay ng ganita sa parihong oras. At nagbigay galang na lang sila kay Mo Kuan-Yan sa takot nilang mamatay. Sinabihan sila ni Mo Kuan-Yan na hindi nila kailangan pa na magbigay galang kaya itaas na nila ang mga ulo nila. Nasabi na lang ng dalawa kailan pa lumakas ang Xiaoyao sect at dapat na silang umuwi. Ngunit ninuluyan sila nila Mo Kuan-Yan at nagtalsikan ang kanilang mga dogo. At dumating na ang dalawa sa ating bida. At sinabi nila na inis-ikaso na nila ang tatlong elder. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen sa kanila kailan siya nag-utos na pumatay sila Mo Kuan-Yan at Hanggang. Nasabi na lang ni Mo Kuan-Yan kay Hanggang na nagkamali sila sa pag-iintindi sa sinabi ni Gu Xuanchen. Sinabihan ni Gu Xuanchen ang dalawa na pumatay sila ng basta-basta at kung paano may puwersa sa likod nila at paghigantihan ang dalawa at sabi pa ng ating bida na kapag ipinagpatuloy ng dalawa na humanap ng gulo madidisturbo lang nila ang pagkukultivate ng ating bida. At sinabi pa ni Gu Xuanchen kay Hanggang na wala na silang magkumuha ng atensyon sa kanilang mga kaaway at kalimutan na lang nila ang mangga nangyari dahil si Mo Kuan-Yan ay batak papadalos-dalos ng desisyon at sabi pa ng ating bida wag na nila itong gawin dahil pag nagkamali ang dalawa sila rin ang magbabayad nito at inutusan na lang niya ang dalawa na magsanay sila at sumang-ayon naman ang dalawa. Habang paalis sila nasabi na lang ni Mo Kuan-Yan na nagkamali siya sa pagkainitin sa sinabi ni Gu Xuanchen. Sumangayon naman dito si Hanggang at nasabi na lang niya na kung paano na lang kung may puwersa sa likod ng mga elder. At sinabi ni Mo Kuan-Yan kay Hanggang kung ano ang pahiwatig ni Hanggang sa mga sinasabi nito. Sinagot naman ito ni Hanggang na malinaw ang senior nilang si Gu Xuanchen ay nagpapaalala sa kanila na sa halip na ipaalam sa ating bida na humingi ng paghihiganti ay mas mabuti para sa kanilang dalawa ni Mo Kuan-Yan na gumawa na lang sila ng kanilang sariling didisayon at nasabi ni Hanggang na direkta na nilang sirain ang kalaban nilang tatlo sekta sa kanila upang walang mga problema sa hinaharap magpakailanman. At biglang may sumabog ng enerhiya. Sa ating bida wala ito galing nagpahiwatig na nag-breakthrough na si Gu Xuanchen.
At nasabi na lang ni Gu Xuanchen na sapat na ang spiritual energy ng Lingyin Temple sa pag-angat niya sa heavenly realm. At may nagpatunog ng 9 rings of cloud drum na sabi na lang ni Gu Xuanchen na kapag ito ay pinatunog ay lahat na nasa sikta ng Xiaoyao sect ay pinatawag sa Xiaoyao Hall dahil may importante ang nangyayari. Sa lugar ng Xiaoyao Hall, habang pumapasok si Gu Xuanchen sa Xiaoyao Hall, bigla siyang nagseryoso sa kanyang mga nakita. Si Han Gong ay may pasa na at nasabi na lang ni Han Gong na Senior Gu. Si Elder Chi Hu ng Xiaoyao sect na sabi na lang ni Elder Chi Hu sa ating bida kung siya ang tinutukoy nila Han Gong na kanilang senior. Sinabihan ni Mo Kuan-yan si Elder Chi Hu na wag bastos sa ating bida. At pasiga na sinabihan ni Elder Chi Hu si Mo Kuan-yan na kailangan pa ba siya na gumalang sa ating bida at anong kakayahan ang mayroon si Gu Xuanchen at sinabihan pa niya si Mo Kuan-yan kung bakit nila inatake ang mga elder ng tatlong sikta na sabi naman dito ni Mo Kuan-yan sa elder na ang mga turo ni Gu Xuanchen ay tama at nagkamali lang sila at nahihiya sila sa sarili nila. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na ito ay talagang nakakahiya. Walang kabuluhan para sa akin na magturo sa kanila kung paano magsanay at sinabihan niya si Elder Chio na ngunit sa wakas ikaw ay hadhad lang sa lupa sa pamamagitan ng hindi sikat na sekta. Nagalit naman si Elder Chio sa sinasabi ni Gu Xuanchen at gusto niya na bugbugin ang ating bida. Pinipigilan lang siya ni Han Gong dahil kila ni Han Gong ang lakas ng ating bida. Nagpalabas si Gu Xuanchen ng aura. Sa pagpalabas ng aura ng ating bida natigil na lang ng Elder Chiu sa kanyang balak na bugbugin ang ating bida. At napalibutan ng aura ni Gu Xuanchen ang mga disipolo. Sinabihan ni Elder Chiu ang ating bida na anong ginagawa ni Gu Xuanchen sa mga disipolo. Sinabihan na lang ni Gu Xuanchen ang Elder na wala siyang balak na saktan ang mga disipolo at inutusan pa niya ang Elder na tumayo na lang ito sa tabi ng ating bida. Wala na lang masabi ng Elder at pinakiramdaman na lang niya ang mga nangyayari. Nasabi na lang ang isang disipolo na ang nilalabas na aura ni Gu Xuanchen ay hindi nakakasama sa mga katawan nila at nagpasalamat pa ang isa sa ating bida dahil ang aura nito ay labis na nakakatulong sa mga disipolo. Nasabi na lang ni Elder Chio na isang high level lang ang makakagawa sa ginagawa ng ating bida na magpagaling ng pinsala at hindi pa ito dahil sabay-sabay na pinapagaling ni Gu Xuanchen ang 100 na disipolo. Biglang lumuhod at nagbigay galang si Elder Chiu kay Gu Xuanchen at nasabi niya dito na hindi niya alam na may malakas na kapangyarihan si Gu Xuanchen kaya humingi siya ng tawad sa ating bida dahil na-offend niya ito. Nagpasalamat si Elder Chiu sa kanilang ancestor dahil may makapangyarihan na tao na nalapunta sa lugar nila at tayek na maliligtas nito ang Xiaoyao sect. At tinawag ng ating bida si Elder Chiu at intusan niya na ngayon siya muna ang pipigil sa kanila para sa ating bida. Biglang pumasok sa eksena ang tatlong disipolo na may mga pinsala sa katawan at sabay sa pag-ulat na inatake na sila ng tatlong major sect. At sinabihan ni Mo Kuan-yan si Gu Xuanchen na iti yung mga nakulikta nila na mga kayamanan at armas sa pagpatay nila sa tatlong elder. Nasabi na lang nila na ang mga kayamanan na ito ay malaki ang tulong sa kanila lalo na sa mga disipolo. Sinabi ni Gu Xuanchen na naalala niya na sa kanilang Xiaoyao sect ay may 1,000 years old black iron at ancient dragon teeth na nilagay at ginawang paa ng misa at saan na ito. Sinagot naman ni Elder Chio na itinago nila ito sa ancestral hall ng Kaiyang Peak ang black iron at ancient dragon na ginawang stand ng misa. At inutusan ni Gu Xuanchen sa Elder Chio para kinan niya yun dahil gagawin niya ito na sandata para kay Elder Chio. Pahabol pa ni Gu Xuanchen na talagang isang tumpok ng sirang tanso at bulok na bakal at bigyan ito bilang mga kayamanan at sinabi pa niya kung nararamdaman pa ba na ang upuan na ito ay hindi sapat at kaiyahiya. Ngunit pinigilan naman ni Elder Chio si Gu Xuanchen sa kanyang paggawa ng sandata dahil inaatake na sila at sinagot naman ito ng ating na alam niya kaya gawin na lang niya ang pinag-uutos ng ating bida. Nasabi na lang ni Gu Zuan na nagkamali sila ng binangga. Sa alabos ng Mountain Gate ay handa na umatake ang sandatahang puwersa ng tatlong sekta. Si Qing Jianzi siya ay master ng Liuyun Sword Sect at nasabi na lang niya na ang Xiaoyao sect ngayon ay naglakas na ng loob para bawiin ang kanilang kalasag ng isang hamak na pagong. Si Dongfang Wuji isang master ng Wazi Palace at nasabi na lang niya na nag-utos na siya sa kanyang alagad para mag-ulat sa Rajab Fire Cult sa pag-aalsa ng Xiaoyao sect at darating ang itusan niyang alagad sa ilang araw lang. Si Xiongzai ang isang master ng Xingyu Pavilion na sabi na lang niya na ngunit ang kanyang martilyo ay hindi na makapaghinti na wasakin ang mga disipolo sa Xiaoyao sect.
At biglang lumitaw si Gu Xuanchen at sinabihan niya ang kalbo kung paano naglakas ng loob ang aso na pamunta sa kanilang teritoryo ng Xiaoyao sect. Ang tatlong master ng kanilang sekta ay nabigla sa pagdating ng ating bida na sabi na lang nila kung senyo ito. At umatake na si Gu Xuanchen sa kalbo. Hindi kinaya ng kalbo na si Master Song Jiayang ang pinakawala na atake ng ating bida kaya sa tumalsik ng parang tuta lang. At napasigaw na lang siya sa sakit ng kanyang natamong pinsala. Habang nalahandusay ang kalbo, nilapitan ito ni Gu Xuanchen at nagsabi na napasobra yata siya. Si Master Qing Jianzi ng Liuyun Sword Sect ay biglang umatake kay Gu Xuanchen at sinabihan pa niya ang ating bida na little bastard. Ngunit ang pinagmalaki niyang spada ay nabasag lang ng walang kahirap-hirap ng ating bida. At matapang na sinabihan ni Gu Xuanchen si Master Qing Jianzi na sa alang-alang sa kanyang edad hayaan ng ating bida na mamili si Master Qing Jianzi. Nalugmok na lang si Master Dongfang Wazi sa kanyang nasaksihan sa ating bida. Sinimulan na tanungin ng ating bida si Master Qing Jianzi kung sino ang unang naglakas loob na pumasok sa Xiaoyao sect at sabay sa pagbali ng paa nito napasigaw na lang si Master Qing Jianzi. At saang kamay ang pumatay sa mga disipolo ng Xiaoyao sect at sabay bali sa kamay ni Qing Jianzi. At anong mata ang nagmaliit sa Xiaoyao sect sabay binulag ito ng ating bida. At sinabihan ni Gu Xuanchen si Master Qing Jianzi na sobrang bagal nitong sumagot. At sinabi pa ni Gu Xuanchen na ito na ang baalang magdesisyon para sa kanya. At biglang may umatake. Ang umatake pala Master Dongfang Wazi kay Gu Xuanchen at nakailag naman ang ating bida dito. At sabay ligtas sa kanyang nabagbag na kasamahan at sinahan niya ito na kung okay lang ang Sword Master. At biglang dumating ang mga kasamahan ng ating bida. At sabay binato ni Mokuanyan ang kayamanan papunta sa ating bida. At sinabihan siya ng ating bida na mabagal ang pagbato nito. Habang sumusuka ng dugo si Master Qing Jianzi nasabi na lang niya na papatayin niya sila Gu Xuanchen. At sabay sa pagbagsal niya sa sahig at hindi niya nakinaya ang pinsala niyang natanggap galing sa ating bida. At sinabihan Song Jiayang si Master Dongfang Wuji na magsama sila para ipaghigantay nila ang Sword Master at patayin nila ang ating bida at tinawag pa niya na isa maliit na beast si Gu Xuanchen sumang-ayon naman si Dongfang Wuji. Si Master Song Jiayang ay umatake na gamit ang Golden Dome Shock the Sky. At sumabay din sa pag-atake si Master Dongfang Wazi gamit din ang kanyang pinagmalaki na Dragon Thunder. At umulan ang kanilang pinagsamang atake. At kitang-kita na tinamaan ang madisipolo sa atake. Nasabi na lang ni Mokuanyan na ito ba ang powerhouse ng Hamon Emperador na si Realm ay maaari niyang makuha ang kapangyarihan ng Law of Heaven at Earth at magamit ito sa kanilang sarili. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na hindi na ito masama. At sabay sa pagtapo ni Gu Xuanchen ng kayamanan para gamitin panglaban sa atake ng dalawa. At ginamitan na ito ni Gu Xuanchen ng kanyang teknik. At malapit na magsalpukan ang atake ng ating bida at ang atake ng dalawang master. At nagsalpukan na ang kanilang mga atake. At biglang napawalang bisa ang atake ng dalawa. Napatanong na lang sila sa mga nangyari at hindi sila makapaniwala dahil napawalang bisa lang ang kanilang pinagsama na atake. At nagbiglang nagpalabas si Gu Xuanchen ng maraming armas. At binahagi ito ni Gu Xuanchen kay Mokuanyan. At sa mga disipolo at hindi mga paniwala ang isang disipolo dahil ang mga armas na natanggap nila mula sa ating bida ay mga high-level weapon. At pahabol pa ni Gu Xuanchen na gamitin nila ang mga armas at paglaruan nila. Nalugmok ang dalawa dahil ginamit lang ni Gu Xuanchen ang atake ng dalawa para lang mag-refine ng mga sandata at basta-basta lang pinagamit sa mga disipolo at napatanong na lang sila kung anong klaseng pagre-refine ang ginamit ng ating bida. Nasabi na lang ng dalawa na trinato lang sila ng Gu Xuanchen ng parang onggoy lang. At pagalit na sinabi ng dalawang master na kukunin nila ang buhay ni Gu Xuanchen at sinabihan pa nila ito ng brat. At sabay sa pag-atake sa ating bida at pinaganya ni Gu Xuanchen ang array na 1,000 illusions. At inatake na ni Gu Xuanchen ang dalawa ng strangling array. Nangamba naman si Master Song Jiayang sa parating na atake ng ating bida. At tinamaan na ang dalawa ng atake ng ating bida. Nakikilala nila ang ginamit na array ng ating bida ngunit huli na ang lahat. Dahil nasugpo na sila ng atake ni Gu Xuanchen gamit ang array. At nakahandusay sa ang dalawa.
Sinabi ni Gu Xuanchen na hindi niya gustong patagilan pa ang laban kaya mabilis niya itong tinapos na sabi pa ni Gu Xuanchen ang atake na ito ay galing pa sa Emperor Scripture at maganda ito pangpalang ng mga grupo ng mga langgam. At nakita ng mga disipolo ang ginamit na array ng ating bida. Habang nakahandusay ang dalawa, lumaki na lang ang mga mata ng mga disipolo at si Elder Chiyo dahil nakikilala nila ang array na ginamit ng ating bida ang Illusion Strangling Formation. Ito ang nawalang pinagmalaki na killing formation ng Xiaoyao sect. Sabi pa niya ang formation na ito ay kayang umatake sa hanggang 10 mile ang layo at hindi na mahitsura ang pagmumula ng Elder Chiyo. Nasabi pa niya na umaatake ang formation hanggang sa mabawian na ng buhay ang biktima nito. At nagtakbuhan ang mga disipolo dahil nandyan na ang mga alagad ng tatlong master na napatay ng ating bida. Napapikit na lang si Gu Xuanchen at nabanggit niya ang kanyang ikasampu na disipolo sa dati niyang buhay na si Emperor Xiaoyao at sinabi pa ni Gu Xuanchen na dapat niya itong makita ang mga nangyayari ngayon. Napasabi na lang si Gu Xuanchen na sa layo ng 10 miles. Habang nagtagbuhan ang mga disipolo ng Xiaoyao sect, inaatake naman ni Gu Xuanchen ang mga kalaban gamit ang Illusion Formation. Sa lugar na sa 10 miles ang layo, inaatake ng kalaban ang mga kasamahan na disipolo ng ating bida ng mga kalaban. Si Hu Haiquan na sabi na lang nila na ang kilang sekta ay pumunta dito para singilin ang Xiaoyao sect sa pagpalang nila sa tatlo nilang elder at hindi nila alam na ang kanilang mga master ng kanilang mga sekta ay napatay na ng ating bida. Nasabi na lang ng Xiaoyao Patriarch kung nais ng mga kalaban nila na magdagdag ng isang krimen at nasabi pa niya na walang dahilan ang mga tao mula sa Xiaoyao sect pumatay ng kanilang mga elder dahil hindi kailanman lumabas sila sa kanilang gate sa kanilang mountain. Nasabi pa ng Xiaoyao Patriarch na ang anong sinusubukan na gawin ng kalaban sa pagharang nila sa kanila. Nasabi na lang nila na hindi na nila kailangan na magpaliwanag dahil maghihiganti sila. At sabay umatake ang mga kalaban na salag naman ito ni Miss Luo. Nagsabi na lang ang isa na dapat mag-ingat ang kanyang junior na si Miss Luo. At napatanong ang senior niya kung okay lang ba ang kanyang junior na si Miss Luo. Nagtaka ang Patriarch kung bakit mabagal ang cultivation ni Luo Shengzhou kahit na tinutulungan na ito ng Primordial Blessed Land at si Luo Shengzhou ay kagaya lang sa kanilang normal lang na disipolo. At nasabi pa ng Patriarch upang matulungan lang sa cultivation si Luo Shengzhou kanyang pagsasanay sa pag-angat ng cultivation ay ginamit nila ang 10 taon na naipon ng Xiaoyao sect na spiritual stone. Sabi pa niya na ang siyam na disipulo ay hindi makapagdala ng Thunder Tribulation mag-break trough ng isang realm at namatay sila sa trahedya sa lugar. Inutusan ng Xiaoyao Patriarch si Luo Shengzhou na isama niya ang kanilang ancestor habang sinusubukan niya na harangan ang mga kalaban at nasabi ni Luo Shengzhou na susubukan niya. Nasabi na lang ni Luo Shengzhou maanong kwasing ancestor ng Xiaoyao sect at minura pa niya ito at nagsabi na kailangan na eligtas ng Xiaoyao ancestor ang mga descendant niya. Sinabihan niya ang kanyang Patriarch ng Xiaoyao na hindi na nila kailangan na kausapin ang mga kalaban dahil inaatake na sila nito. At biglang parating na ang atake ni Gu Xuanchen. At napansin naman ito ng lalaban na kalbo. Ngunit huli na dahil tinamaan na sila ng formation at sumabog ito. Nalatakip at napatanong na lang ang isa kung ano na ang nagyayari. At biglang lumuhad ang Patriarch. At nagsabi ang Patriarch na ito ang Illusion Strangling Formation ng kanilang ancestor at ito ang tumapos sa kanilang mga lalaban. At may nakita si Gu Xuanchen sa kanyang mga mata gamit ang formation. At napasabi na lang ang bida na sa wakas nakita niya na ito. Na si Luo Shengzhou.